Hi Kataladi, good afternoon. So for today's video, ang gagawin natin is paksiw na bangus. So hindi ito yung typical na paksiw na bangus na papakuluan lang ng suka and then okay na. So ang gagawin natin is piprituin muna natin yung bangus. So boneless na bangus yung gagamitin natin. So nakaready na yung mga ingredients na gagamitin natin. And ang gagawin na lang is hihiwain natin yung mga gulay or yung gulay na gagamitin. So masarap sana to kung merong available na ampalaya or okra. And sa ngayon ang ilalagay lang natin is talong kasi yun na yung meron. And pasira na siya. So ito yung mga ingredients na kailangan. Ito yung bangus na gagamitin natin. So boneless na yan, isang buong bangus, hinati ko lang siya. And then nilagyan ko na siya ng salt, pepper, and liquid seasoning. So yung liquid seasoning is optional. Kung meron naman kayong magic sarap or meron kayong betchin, pwede naman din yun. Or kung ayaw nyo ng mga seasoning, pwede namang wala. And then ito yung gagamitin nating ceiling green and then yung kamatis is overripe na yan. So sayang naman kasi pag nasira lang. And then yung talong, dadami natin yung talong kasi ang daming talong pasira na yan. So kailangan nating lutuin. And then the luya and then yung sibuyas. So yan yung gagamitin natin. Kaya anong gagawin? Tara, let's cook kataladi. Ipiprito na natin yung bangus. Ito yung bangus. So, season na to with salt, pepper, and liquid seasoning. So, ipiprito natin bago natin papaksiwin. Medyo madugotot, matilamsik. Ow! Buti na lang may ganito. Nasasapon na yung mga tilam. Ito yung bunga ng tilamsik na yan. Ito. Puro pekas. So, pituin natin lahat ng bangus. Saka natin ipaksiwin. Ayan. So, nalalaban talaga yung bangus pag piniprito. Ito yung ayaw ko dito pag piniprito siya. Pero, masarap kasi sa pag piniprito muna bago gawing paksiw. Habang piniprito siya at bago tayo matilamsikan, trivia muna. Alam nyo ba na kung bakit tinawag na national dish yung bangus? Siyempre, alam nyo din. Kaya tinawag na national dish yung bangus. Bangus natin, yung bangus na kinakain natin. Kasi nga, sa sobrang dami ng produksyon na nagagawa nito sa Pilipinas. Isa ang bangus sa pinakaunang isdang inalagaan sa Southeast Asia. Hindi ko siya masyadong i-toast kasi papaksuyin naman natin. Luluto pa to sa suka. Nakasang ko lang yung apoy kasi nga para ma-prito yung bandang bandang ito. Tutuin lang natin to. So, ayan. So, pwede na to. Huwag na masyadong prituhin. Kasi nga, nandalaban. Hanggang to lang. Pwede na toast na nga to eh. Yung medyo mas lang nito. Pero pwede na yung ganito. Para hindi siya madurog din kasi kalit. Ang nakakatuwa sa ganito, pag pinakuluan mo, hindi siya agad-agad nadudurog. Kaiba yung lasa ng piniprito. So, ito yung last batch natin ng pupuin. Kasi nga, aray, alam mo ba yung bangus na pwede rin mabuhay sa tubig alat at sa tubig tabang? Kaya na uso yung mga, kaya perfect talaga yan sa fish pond eh. Unlike sa ibang mga isla na hindi nabubuhay sa mga tubig alat. Ito na yung sa itsura niya. Yan. So,
After nito, ilalagay natin sa kawali na ibang kawali naman. And then, doon natin siya titimplahan ng mga pepper, ganun ganun. So, and yung bangos, ang isdang pinakamaraming tinik. Dahil din sa sobrang maraming tinik, nauso yung boneless na bangus. Ito na yung talong. So, tinanggal ko na yung mga bulok-bulok ng talong. And then, ito yung ating kamatis, luya, siling green, and sibuyas. So, ito yung isda natin. Mamaya, pag naprito na lahat, iaano natin to. Ilalagay natin sa kawali na may suka and patis. Ayan. And, eto na. So, naprito na yung mga paksiw natin. Hindi mo natin bubuksan yung apoy. Ang gagawin natin is, lalagyan natin ng kamatis. Yung ating ilalim. Magtira tayo para sa toppings. And then, sibuyas. Yan, sili, and then luya. Masarap to pag maraming luya. Kasi napaksiw nga dito. And then, datalong. Kung meron kang ampalaya or meron kang mga okra, yung ganun, pwede din. Masarap din yan, mga ganito. Ay, may kamatis na palang hindi na sa sayang. Kaya mo na. So, ayan. Yan. Kaya ako nilagay siya sa ilalim kasi nga, medyo matigas pa to, di ba? Nagpapalambot lang tayo ng ano. Iluto naman na yung bangus natin. Yan. So, ilalim natin ito. Yung mga ang dami. So, ganyan karami. Pero ano yan, liliit yan. Lagyan natin tong ating bangus. Ito itong bangus. Natanggal na ano yung isa. Pero okay na yan. 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 Ay, ulo. Ito yung mga kabiyak na natanggal. Ito. Ay, taba na natanggal. So, sarap. Yan. Lalagay natin itong natirang sibuyas and luya. Lagay natin itong ating kamatis. Pagkadami-dami. Yan. Dahil nga paksiw to, kailangan maasim. So, maglalagay tayo ng suka. Ubus na itong suka. Hindi ko po ako nalagayan. Dahil di ko makita ang aking measuring cup, ito ang gagamitin natin. Tasa muna. So, yan. Ganyan karami yung suka natin. Ganyan din karami yung water natin. So, parang half lang to. Lalagyan ko na ng tubig to. Yan. So, wait lang. Lalagyan muna natin to ng pepper. Nalagay din tayo ng peppercorn. Then, lalagay tayo ng magic sarap. Magic sarap. Siyempre, ang ating sekreto sa lahat, ang magic sarap. So, ubusin natin itong isang buong magic sarap dito kasi nga, sarap to. Yan. Ilagay na natin to. So, suka and water to. Ilalagay tayo ng patis kasi wala naman tayong pampaalat din. So, patis ang ilalagay natin. Kung gaano karaming suka, medyo bawasan lang natin ng konti. Pero ano to, hindi ko ubos to. Ano lang to. Yan, natira lang konti.
tingnan natin kung gaano karaming patis ang ating magagamit. Pwede naman natin tikman yan mamaya. So, ayan na yan. Ayan yung sabaw niya. Hindali. Wow. Ito yung sabaw. May sabaw na siya. So, open lang natin tong kalan. Ito yung overloaded natin na paksiw. Maraming gulay. Masarap sana kung maraming gulay pa yan. So, talong yung marami natin. Mamaya natin takpan kasi hindi kasya. Pero tatakpan natin yan. Buksan natin at ating tikman. Oh, sarap. Medyo ano lang siya. Ano? Ang bango. Zoom natin. Tikman natin kung okay na yung ano niya. Alat or asim. And then, papatuyuin na natin ito. Sarap ng alat niya. Yung asim niya. Then, the alat naman. Ito yung perfect na lalagyan mo ng patis na may kalamansi na may sili yung sausawan mo. Ito yung sarap. Okay na yung lasa niya. And sa patis naman, okay na yun. Bali, ang patis na lang natin is sausawan na lang. Sarap. Ang gagawin na lang natin dito is ang tawag doon? Iano natin siya, yung papatuyuin lang natin siya. So, tatanggalan natin siya ng takip. And mahinang apoy lang. Para maluto yung mga, ito, yung talong, mga ganyan. Gawin natin is, iano natin siya. Yung, ito. Yung ano, yung soup, yung sauce. Lagyan natin sa dito. Para manuot yung lasa niya sa pinaka sa isda. Sarap po. Perfect. Yan. Malapit na yan. Papatuyuin lang natin yung ating tawag dyan, yung sabaw. Naalala ko before, nung nagtitindahan kami, nagtry ako magluto ng ganito. Yung paksiw na bangus talaga na literal na may ampalaya, mayroong okra, mayroong talong. And nagtataka yung mga nasa paligid, yung mga bumibili. Ano daw yan? Kasi daw, first time na nakakita ng paksiw na bangus na mayroong mga ganong gulay. Para daw pinakbet or pakbet siya sa ibang bayan. So sabi ko, paksiw na bangus lang yan na pinirito. So ayan siya. And nabibenta naman namin siya, nauubos siya. So nagugustuhan siya ng mga taong bumibili. So kayo, kung gusto nyo itry din tong gantong recipe, sobrang basic, sobrang dali lang. Medyo mahirap na magprito kasi nga nakakatilamsik. Pero kung meron naman kayong splatter, ilalagay ko na yung link. And yung match, pwede nyo din itry yun. So sa mga gusto ng bagong way kung paano ipaksiw yung bangus, pwede nyo itry yung gantong pagluto ng paksiw. Okay, so like nyo din tong video na to, subscribe, and share nyo din sa mga kakilala nyo mahilig sa bangus na gustong i-level up yung pagpapaksiw nila sa bangus. Ayan, so pwede na to kasi yan po ano na yung sabaw niya na. Marami kasing gulay hindi ko mahalo-halo yung pinakailalim.
So, maraming gulay sa ilalim. Pwede na yan, luto na yan. And that's it. It's me, Mar. Bye-bye.